Yo! Ang i-discuss natin ngayon ay manifestation. Bago ka makaka-manifest or itong tinatawag nila law of attraction, di ba nga attraction, di ba? You experience yourself. Parang ganun lang yan eh. You experience what you are. Di ba sa law of attraction kasi sinasabi nila, you attract what you are. So, similar din siya you experience what you are. So, ibig sabihin, lahat nga ay ikaw, di ba? Kung ano yung pagiging ikaw, yan yung may experience mo. So, lahat nga reflection mo eh. Kaya nga kailangan, i-integrate mo muna yung sarili mo. Ibig sabihin, mahalin mo yung sarili mo ng buong buo. Tanggapin mo yung good side mo at bad side mo. Kasi pagka hindi mo kilala sarili mo, hindi mo na-integrate yung sarili mo, hindi mo na self-realize sarili mo, parang, oh sure, may pipiliin ka, pero nasa script ka, nandun ka pa rin sa destiny na nagko-control sa'yo is yung identity from pagkabata mo. Kasi sinabi din sa mga podcast na ganyan, mga pinapanood ko, inaaral din ko din kasi para ma-share ko rin sa inyo. Natututo rin ako dito eh, kasi nga curious din ako eh. Kasi nakalagay doon, yung first 1 to 7 years old mo, yung mga nakikita mo na absorb mo. Tapos dinivide nila yung katawan, yung manifestation base sa physical, mental, tsaka spiritual. So yung physical lang may malaking impact sa'yo. Yung physical yung may malaking impact sa'yo sa sa manifestation, kasi nga yung physical mo yung nagre-react eh. So malaki talaga yung impact nung inner child mo simula 1 years old to 7, kasi yun yung na-absorb mo sa mga family mo eh, 'di ba, sa parents mo tsaka sa teacher mo, 'di ba? Yung sa school, 'di ba, papagalitan ka, parang nililimitahan ka na sa mga gusto mo. 'Di ba pagkabata ka, blank slate ka, parang inosente ka, gagawin mo lang yung gusto mong gawin. Yun yung pure na consciousness, kagaya ni God. 'Di ba si God, gagawin niya lang yung gusto niya regardless magustuhan siya or hindi. Wala nga ring concept yung bata ng male and female eh, sa totoo lang eh. 'Di ba walang concept? Kasi ako naalala ko nung bata, wala akong concept ng babae or lalaki. Nambubuli pa ako dati, nanununtok ako bigla eh. Siguro hanggang grade 5 years old yun. Kasi nga wala kang concept, so ginagawa mo lang talaga yung nagpapasaya sa'yo. Inner child nga, 'di ba? Yun yung naalala ko dati. So malaki talagang impact yun. Kung pinapagalitan ka parati, sinisigawan ka ng parents mo, so makarinig ka lang ng sinisermonan ka sa trabaho or sa mga kakilala mo, manginginig na yung katawan mo. Tapos lalo na pag pinapanish ka, 'di ba, simula nung pagkabata ka. So mangyayari sa'yo is yung katawan mo, magre-react na lang siya once na ma-encounter na naman yung mga trauma mo simula nung pagkabata ka. Mahirap talaga i-rewire to. Di ba lahat naman tayo, pera lang siguro yung mga spoiled na bata, yung mayayaman. Wala naman trauma yan sa totoo lang. Yun nga lang, ang kakalabanin nila, dahil spoiled sila, ang kakalabanin nila is yung pag nawala na yung parents nila, di ba? Kasi marami rin ako mga kaibigan na ganyan, mayaman sila, tapos nawala yung parents nila, nahirapan sila mag-survive kasi nga spoiled sila eh, hindi sila exposed din sa pero nandun yung authority. Alam mo yung parang gusto mo lahat makuha mo, expected mo na, di ba ganun si God, di ba? Nasa complete state nga, di ba? Lahat na nasa kanya, so parang nag-aantay na lang siya, parang senyorito. Alam mo yung mga senyorito, di ba? Yung mga tamad, ina-expect na lang nila yung nalalapit sa kanila yung ganun dapat yung state mo, mala senyorito. Magagawa mo lang yun pag ubod ng yaman mo, parang ina-expect mo na pera mo yung magpapagalaw. Tapos sunod yan, mental, di ba? Yung mental naman, doon na papasok rin yung subconscious programming. Kasi nga sa subconscious, parang sa mental, inano nila yan sa nervous system.
dinivide nila yung nervous system na sympathetic tsaka parasympathetic. Sympathetic yung, ewan ko baka nabaliktad ko, pero i-research nyo basta yung dalawa. Yung sympathetic is yung flight or flight. Yung flight or flight, ibig sabihin, yung pinipreserve na ito yung katawan mo para mag-survive. Kung kunwari, laman ng wallet mo, piso na lang, so magpapanik ka. Anong gagawin ko? Safety mechanism nga ng katawan to. Bukod sa subconsciousness ng mga programming, meron pang nervous system na ganun para sympathetic yung flight or flight mo. Ito yung sinasabi nila sa mga Law of Attraction podcast na survival mode. Parang nandun ka pa rin sa frequency na survival na kailangan mo i-prove yung sarili mo, mag-please ka, tapos sabay mag-build ka ng status. Bali, ang focus mo dito, external. Magbi-build ka ng external, kuwari, magiging sociable ka. So, yung mass mo yung parang yung mass mo yung nagpa-function dito, yung personality mo. Yung flight or flight, parang yan yung personality mo Kasi nga, yan yung binibuild mo na identity para makasurvive ka. So, ano ba yung identity na prinogram ng lipunan? Maging mayaman ka, mag-aral ka, maging sociable ka, maging friendly ka. Lahat to pagpi-please Ibig sabihin, yung value mo naka-attach sa external accomplishment. Magpapogi ka, magpaganda ka, magpabango ka. So lahat to for validation. Yan yung Tapos yung isa naman, yung parasympathetic, yun yung relax ka. Yun yung relax state ka. Pag nasa relax state ka, nalalabas mo yung full potential mo. Ibig sabihin, expansion, yung artistic mo. Artistic side. Napapansin mo yan, di ba sa Pero, yun yung mahirap na ilagay yung sarili mo sa state na yun, sa relax state. Kasi nga, survival lalo na pag ikaw na lang mag-isa. So parang ganun mangyayari, survival, purely survival talaga. May hihirapan ka niyan. Parang isipin mo, paano malalabas yung full potential mo? Kasi ang kalaban mo, di ba, sympathetic nervous system plus yung i-research nga, baka nakabaliktad ko lang pero nandun nga sa dalawa na yun. Sabi, tapos may subconscious programming pa. Tapos, meron pang inner child trauma. Biruin mo, tatlo yung i-integrate mo. Kaya mahirap talaga yung iba nga marami ng gising na rin na awake na tao, nahihirapan pa rin talaga sa sa law of attraction Kasi nga sa pagiging ikaw yan ako nga rin nahihirapan kahit gising na nga ako. Sa totoo lang nahihirapan ako dyan Kasi nga yung sa akin naman ang problema, subconscious programming, wala akong problema dyan. Ang pinaka ko talaga, yung inner child talaga, yung bata ka. Kasi kunwari, may mga manginginig ka, ninenervyos ka, yung parang ganon, yung may anxiety ka, kunwari, maraming tao nakatingin sa'yo, ninenervyos ka, kahit awake ka, biruin mo, awake na nga ako yan. Yan pa rin yung problema ko. Kaya naman malakas na loob ko mag-share neto sa inyo kasi nga, hindi ko naman kayo kasama dahil nakikita nyo lang naman ako sa TikTok. Pero, yun din yung mo, kakaharapin mo, inner child mo bukod sa flight or flight mo. Although yung flight or flight na yan, yung sinasabi na survival mode, nalagpasan ko na yan. Siguro meron onti pa rin. Nasa relax state naman ako. Makaka-share ba ako sa inyo ng ganito kung wala ako sa relax state, di ba? Hindi mo nalalabas yung potential mo. Kasi nga na-integrate ko na rin yung shadow ko kahit papano, pero hindi pa fully. Kaya nga sinishare ko to sa inyo para sabay-sabay tayo mag-self-develop. Kasi nga, kahit awake na ako, nahihirapan din ako sa yan bihira kayo makakita ng mga na nahihirapan na ganito, nagsishare ng mga info na ganito na
nagre-research, sabay-sabay tayo matututo. Tapos, kapareho nyo rin ang kalagayan, di ba? Di sabay-sabay tayo mag-integrate na ito. Kaya nga, unang-una talaga niyan, mamahalin mo, yun lang talaga, formula talaga sa totoo eh. Tapos mag-isolate ka kasi tatanggalin mo yung mga hindi makakabuti sa iyo, yung mga toxic friends, mga bad influence, tapos yung mga habits mo, pati yung mga paniniwala mo, tatanggalin mo rin. Kasi nga, i-align mo sa zero eh. Di ba yung bata pure? Ano ba yung consciousness niya? Pure, di ba? Parang si God din, di ba? Nasa 0 point. Ginagawa niya lang yung gusto niya. Ganun yung i-achieve natin. Si God, tsaka si Son. Ano ba yung consciousness ni God tsaka ni Son? 0, di ba? Integrated. So, ma-reject si God o magustuhan siya or hindi, ginagawa niya lang yung niya, yung purpose niya, yung ibig sabihin, yung purpose niya, yung gusto niya. So, ganun ka rin dapat. Kaya yung law of attraction, gagana lang talaga siya pagka nasa neutral ka. Kasi ito ang proof niya na. Kasi sabi nila, dapat yung desired outcome nangyari na talaga. Which is totoo naman talaga. Complete ka naman talaga sa totoo lang eh. Na-program ka lang, tsaka marami ka lang trauma nung bata ka pa, kaya ganun. Yung perception mo, pagpi-please. Pero sa totoo, kung wala sila, self lang din naman talaga tatayo eh. Kasi magkaiba naman kayo ng katawan ng mga kasama mo, kaklase mo, kapamilya mo, nanay at tatay mo, magkaiba kayo ng katawan. So, sino yung self na yon? Si God, malamang. Di complete state ka na rin, nakalimutan mo lang talaga kumonekta sa sarili mo. Yun kasi yung ginagawa ng programming eh. Tsaka yung programming ng lipunan eh. Tsaka yung inner child trauma, 'di ba? Inaalis ka dun sa sarili mo, nakakalimutan mo yung sarili mo na magpakatotoo sa sarili mo. Kaya nga lagi ko sinasabi, gawin mo yung tingin mo makakabuti. Kahit sa tingin na lipunan, masama, yun yung truth mo eh. Subjective nga yung truth, di ba? Di ba yung truth subjective? Ibig sabihin, truth mo, truth ko, magkaiba. Magkakasundo lang tayo pagka yung truth mo, truth ko, nagkatagpo. Ibig sabihin, bawat tao talaga may iba't ibang reality or mindset base sa kanilang mindset. So, subjective talaga reality. Kaya nga yung superhero tsaka villain, iisa lang yan eh. Tsaka lahat ng tao meron yan, side na yan. Dapat yun yung i-integrate natin. I-integrate mo yung side na yon, yung good and bad mo. Para hindi ka controllable, tsaka magagawa mo yung gusto mo. Hindi ka nag-overthink, hindi ka natatakot sa mag-take ng risk, hindi ka natatakot sa judgment tsaka criticism. Actually, kahit nga praises, hindi ka maapektuhan eh. Kasi nga, in-integrate mo nga yung sarili mo, di ba? So, ibig sabihin ng integration, nandun ka na sa God state, 0 point. Doon lang gagana talaga law of attraction. Kasi ganito yan napansin mo pag desperate ka, kuwari, gusto mo magkaroon ng views, gusto mong dumami yung followers mo, or gusto mong dumami yung pera mo. Tapos, 'di ba, ang brainwashing ng lipunan, mag-effort ka, todo effort, kumayod ka, hustle. Hindi pala ganun 'yun. Napapansin mo? Hustle ka ng hustle, tas parang onti lang pumapasok na pera, tas onti lang yung views tsaka yung mga subscriber. Kasi nga, yung the fact na may chine-chase ka na goal, yun yung nagsisignal na lacking ka. Ibig sabihin, imbis na i-attract mo or experience mo yung sarili mo, ang nangyayari, inaalis mo yung sarili mo inaalis mo yung point of view mo sa sarili mo. Napupunta yung point of view mo dun sa goals mo. Take note yung dapat yung point of view mo nasa sarili mo, 'di ba? Dun lang gagana yung law of attraction. Tsaka yung manifestation. Pero pag yung point of view mo nilagay mo sa goals mo, ibig sabihin nagpi-please ka, 'di ba? Ano ba goals mo? Dumami views mo. O point of view mo no nasa views. So inalis mo na yung point of view mo na sa sarili mo.
ano yung goal mo? Dumami pera mo. So, parang ang attention mo nandun na sa dumami pera. Ganito kasi ang formula na na-crack ko na eh. Napansin nyo yung mga passionate, yung obsessed na obsessed sa ginagawa nila. Kasi yun yung nagpapasaya sa kanila. Kaya nga sinasabi ko lagi, sundin nyo yung nilalaman ng kalooban nyo eh. Na ano, kunwari, gusto mo yung gawin mo. Kasi, yung point of view mo nasa sarili mo eh. Napapansin mo yung mga yung mga athlete, ginagawa lang talaga nila yung passion nila, yung obsession nila. Tapos, yung end result, dumadami pera nila kasi nga, yung magaling sila eh. Kasi pag point of view mo sarili mo, on point ka talaga niyan, relax ka. Tapos, nabibigay mo yung best mo. Regardless, may pumalakpak, magkapera ka or hindi. Ginagawa mo lang talaga siya kasi nga, passion mo siya, tsaka obsession mo siya. Napapansin mo, meron mga tao ganun. Kuwari, yung mga vlogger. Ako vlogger din naman ako eh. Influencer din naman ako. Ginagawa ko rin naman talaga yung nagpapasaya sa akin eh. Pero may point of view din talaga ako na tumitingin ako sa views parate, sa subscriber, yung mga ganyan. So, nangyayari, yung point of view ko naaalis sa sarili ko. Ano nangyayari? Nagiging God ko yung yung subscriber, yung validation or kung ano. Once na naalis mo yung sarili mo sa point of view mo sa sarili, dun na hindi mo ma-attract. Ang mangyayari, reverse ang mangyayari. Hindi dadami yung views mo, hindi dadami yung subscribers mo. Kasi dapat in flow ka, walang resistance. Alam mo yung in flow, ibig sabihin balance, in alignment. Kaya nga sinasabi, mag-focus kayo sa sarili, mahalin nyo talaga yung sarili nyo. Kasi pag focus mo sa sarili, tsaka mahal mo yung sarili mo, ginagawa mo lang talaga yung gusto mong gawin. Yung law of attraction, tsaka yung manifestation, gagana. Kasi nga, ini-experience mo lang din yung sarili mo. Pinapa-experience ng realidad yung yung sarili mo, 'di ba? Pero papansin mo yung mga ibang vlogger, ginagawa nga din nila gusto nila, pero hindi nila na ma-manifest yung gusto nila kasi nga yung desperation nandoon, yung point of view nga nawawala sa sarili, 'di ba? Napupunta doon sa goals nila imbis na dapat nasa kanila pa rin since from the beginning. Tapos pansinin mo, kunwari, tuloy-tuloy na sila, 6 months na, wala pa ring resulta. Sabay nag-let go na sila. Ginawa na lang nila talaga yung gusto nila, regardless may subscriber, may views, or kumita ng pera or hindi. Doon na magkakaroon ng resulta. Coincident or hindi? Hindi. Hindi coincident. Sabi ko sa inyo, walang coincident, walang aksidente. Kasi nga, nag-let go ka eh. Yun yung key dun, nag-let go ka eh. Kasi nga, 'di ba, na-fed up ka na nga. Actually, dun ka rin magkaka-awakening, 'di ba? Kuwari, ginagawa mo yung yung hindi mo gusto, tas na-fed up ka na. Sabi ko, fuck this shit. Hindi ko na to gagawin, magle-let go na lang ako, so surrender ko na lang. Mag-change ka rin na lang ako, 'di ba? Bali na yung onti yung kita ko. Doon ka biglang lalapit yung opportunity. Kasi nga, nag-let go ka, natuklasan mo yung sarili mo. Ito pala yung gusto ko, matagal ko nang hinahanap. Gusto ko pala to. Ito pala yung bago kong sarili. Yan yung sinasabi nilang paradigm shift or transformation mo na best version mo, 'di ba? Bigla ka nag-i-improve tapos natuklasan mo pala yung sarili mo. So bigla ka nagbago. May mga ganyan tao talaga na fed up na sa buhay na hindi lang to sa trabaho Kasi meron din naman ibang successful sa trabaho nila, businessman pa nga, mayayaman eh. Pero hindi sila masaya, parang may kulang something kasi nga hindi nila kilala yung sarili nila eh. So na-fed up sila, sabi ko, nasa akin naman yung mga pera, nasa akin naman yung mga ari-arian, mga material wealth. Pero bakit ganun? Parang may kulang. So yung kulang na yun is yung self, yung bubuo sa'yo. Nag-surrender na lang. Sabihin nila sa sarili nila, bahala na kayo. Parang nagsasawa na ako sa ganitong buhay. Paulit-ulit. Dun sila magigising. Kasi nga nag-surrender eh. Same din yan ang principle na sinasabi ko sa inyo.
yung grind ng grind, tapos walang resulta, tapos nag-let go, pinagpatuloy na lang talaga nila yung passion nila, dun nag-align. Hindi coincident. Sasabihin nila coincident daw eh. Hindi coincident yun. Ibig sabihin, bumalik ka lang uli sa sarili mo, kaya ganun. Pansinin mo rin yung mga nagbe-break up, 'di ba? Yung mga nasasaktan. Kaya sila nasaktan kasi inalis nila yung point of view nila sa sarili nila. Tapos once na busy na sila, ginagawa nila yung mga passion nila, hobbies nila, o yung mga nagpapasaya sa kanila, doon na bumalik yung sarili nila. Sabi, marirealize na lang nila, 'di ba, hiniwalayan sila. Marirealize na lang nila, ay, hindi ko pala siya kailangan, mas masaya pala ako mag-isa. Actually, pag mag-isa ka, nakaka-addict din talaga eh. Parang kumpleto ka na kasi malaya ka talaga eh. Actually, yung relasyon, responsibility talaga yan. Responsibilidad talaga yan. Maganda lang siya tingnan sa picture, pero mabigat yung responsibility niyan kasi dalawa na kayo, 'di ba? Nagre-reflectan kayo ng bawat isa, 'di ba? So may magko-compromise talaga diyan. So ganun yung nangyayari. So kaya sinishare ko sa inyo itong mga ganitong knowledge. Pinapadali ko lang kasi nga na-experience ko rin to. So parang sinishare ko lang sa inyo yung parang formula, which is yun pa nga rin yung formula, di ba? Hindi naman nagbago eh. Self-focus lang din, pagpo-focus sa sarili at pagmamahal sa sarili. Yun pa rin talaga yung formula eh. Wala namang ibang formula eh. Yun lang talaga yung gagawin mo, di ba? Para ma-integrate mo yung shadow mo, yung good side at bad side mo. Tapos, yun, kung nasa neutral ka, kung anong gusto mong gawin, lalagyan mong emosyon. Kasi nga, pag nasa neutral ka, natuklasan mo yung self mo, ikaw na si God niyan eh. Marirealize mo pala, ikaw din pala yung hinahanap mo. Ibig sabihin ng hinahanap, lahat-lahat. Di ba naghahanap ka ng material wealth, tapos pag nasa iyo na, para may kulang. So, may hinahanap ka na naman na another. Yung endless chase, alam mo yun? Sabi biglang, kahit na makuha mo yung mga goals mo, basta hindi mo natagpuan si self, si God, sa sarili mo, na ikaw rin siya, laging may kulang. Laging may kulang, totoo. Totoo yan, laging may kulang. Sabihin mo, kaganoon na akong bago sapatos, bibili na naman ako kasi parang may kulang. Yun. Kaya nga, gagana lang yung manifestation, tsaka yung law of attraction, pagka nakilala mo na yung sarili mo, kasi wala ka na talagang pakialam eh. Gagawin mo na lang talaga yung magpapasaya sa'yo, tsaka mga gusto mong gawin. Tapos end product na lang talaga yung yung success monetarily, health, tsaka yung kung ano pa man yan, relationship, kung ano talaga yung identity na binild mo sa sarili mo. Ibig sabihin yung self-identity na talagang ikaw. Wala naman talagang ikaw. Actually, 'di ba? Kasi nga si God, bali yan yung parang compilation ng gusto mo na ma-experience. So doon din yan magbo-boils down, compilation ng gusto mo ma-experience. Kahit yung personality mo, compilation yan ng gusto mo ma-experience eh. Style mo pumorma, damit, ikaw lang unique talaga, 1:1. Kung paano ka pumorma, ikaw lang din talaga yan. Ikaw lang ganyan pumorma. Unique ka, 1:1. Yun nga ang kagandahan ng buhay eh. Binibigyan ka ng freedom of will, free will. Binibigyan ka ng free will na gawin yung gusto mong gawin at gusto mong ma-experience. Yun yung kagandahan ng buhay. Wala namang meaning talaga yung buhay, sa totoo lang. Pero ang kagandahan yan, habang nabubuhay ka, i-experience mo yung gusto mo ma-experience. Kaya nga lagi ko sinasabi ganun eh. Yung tingin mo makakabuti sa'yo. Experience, lagi ko sinasabi yan, kung anong gusto mong ma-experience. Ano ba talaga gusto mo? Ang walang morality, walang religion, kahit pwede mong paniwalaan, kahit pwede mong gawin. Pero hindi lahat makakabuti.
O, di ba? Tapos i-share ko pa to sa inyo. Another deep wisdom na naman. Ko-compile ko to sa 30 minutes. Ganito kalupit yung yung nag-share dito sa ano na to, sa channel na to. Alam mo yung cause and effect. Iniisip ng tao yung cause and effect is external. Na ginawa niya to, ito yung epekto. Now, hindi nila naisip yung cause and effect is pagiging ikaw pa rin. Ikaw yung cause. Ibig sabihin, yung kalooban mo yung cause. Bago mo pa gawin yung action na yan, tsaka sabihin yung mga sasabihin mo. So, kung hindi mo talaga na-integrate yung sarili mo, kung hindi mo mahal sarili mo, lahat ng mga gagawin mo, sasabihin mo, action mo is hindi mo talaga control. Control yan ng programming mo, control yan ng inner child mo, control yan ng subconscious programming mo, control yan ng pagpiplease mo sa tao. So yung cause, hindi talaga galing sa'yo. Diba? Kaya nga sinasabi, walang freedom talaga yung hindi nagising eh. Nag-i-stick pa rin talaga ako dyan eh. Wala talaga silang freedom eh. Pag hindi mo nakilala sarili mo, ang pinag-usapan kasi na freedom, yung choice eh. Ibig sabihin yung makakapili ka na talagang consciously na pinili mo. Tapos meron pa silang shinare dun sa Ito syempre 26 minutes pa. So may 4 minutes pa tayo. So i-share ko rin sa inyo. 'Di ba yung cause and effect internal? Internal pala yung cause. Oo nga, kalooban mo naman talaga yung cause eh. Bakit ka ba nandyan sa katayuan na yan? Dahil sa kalooban mo. Siya yung nagdikta ng mga sasabihin mo, papakinggan mo, kikilos mo, tsaka mararamdaman mo. 'Di ba? Yun yung cause and effect. Effect na lang yung external. Ang cause talaga internal. Ganun kalupit, 'di ba? Tapos ito, may 3 minutes pa. 'Di ba nga kompleto ka na, 'di ba? Pinost ko onte kasi medyo nalimutan ko. 'Di ba nga kompleto ka na? Lahat ng gusto mo nasa sayo na at nangyari na. Yan yung sinishare ng law of attraction, di ba? Assume that everything is final and nasa iyo na talaga. Ang sinasabi nila dyan is maraming version na bumubulong sa'yo, yung gut instinct mo raw. So, merong version na bubulong sa'yo yung luma. Yan yung gut instinct mo eh. Ibig sabihin, na-experience na nila yan dati pa. It makes sense nga naman, di ba yung mga trauma mo dati, kunwari sinisigawan ka, pinapagalitan ka, na makarinig ka ng ganun, so flight or flight ka na naman. So yun yung old version mo na bubulong. Now, nasa sayo na yun. Pwede mong pakiramdaman yung feeling sa dibdib mo, yung nervousness, kasi nararanasan ko pa rin yun eh. Yung ninenervyos ka, tapos mararamdaman mo, tumitibok puso mo. Ang kagandahan lang, pag self-aware ka, napapakiramdaman mo siya. So yung pangalawang ikaw, yung best version mo or observer na sinasabi nila or mirror effect, observer effect, dyan ka magkakakontrol. Kaya nga sinasabi ko, yung self-control talaga, yan yung power ni God eh. Kasi napapakiramdaman mo na natatakot ka, ninenervyos ka, pero yung action mo, hindi ka magre-react, makokontrol mo siya. Magsusurrender ba ako dito sa nararamdaman ko na destructive? Susundin ko ba tong old version ko? O kokontrolin ko tong sarili ko at hindi na lang ako magre-react? I-redirect ko na lang to nararamdaman ko. Yun yung power, self-control. Yan yung power. Kaya nga, sinasabi dun sa yung gut instinct mo, paniwalaan mo. Kasi nga, yan yung double na ikaw. Ibig sabihin, na-experience mo na yan dati. Kaya nga pansin mo, alam mo rin kung papasa ka sa test, alam mo rin kung babagsak ka sa test, alam mo rin kung magkakarelasyon ka, gusto ka ng babae or lalaki, alam mo rin talaga. Alam mo rin kung mararamdaman mo rin kung ito talagang goal na to para sa'yo or hindi. Mararamdaman mo siya kasi nga, na-experience mo na siya. Yan yung kadouble mo. Dating programming mo tsaka yung bago na binubulungan ka. Now, kaya nga sinasabi ko self-focus eh.
para ang pipiliin mo yung makakabuti lang sa'yo. So, di ba nga lagi ko sinasabi sa inyo yan, kung bigyan nyo lang ng atensyon at focus yung makakabuti sa inyo, kasama yung damdamin mo, di ba? Kunwari, sinigawan ka dyan, dahil may inner child trauma ka, so manginginig yung katawan mo kasi nga yung physical yung unang magre-react niyan nervous ka, pagpapawisan ka, tas yung kamay mo pagpapawisan, yung mga ganyan. So ang mangyayari, yung observer effect na pangalawang ikaw, naoobserbahan nyo yung nangyayari sa katawan mo, pero dun na magkaka-effect yung dun na papasok yung yung self mo na ito yung nararamdaman ng katawan ko, hindi to maganda, exit na tayo dito, exit na tayo, ganyan. Di ba sinave ka rin sa pangyayari? Kaya minsan din yung subconscious programming tsaka yung flight or flight na sinasabi nila survival mode, nasa survival consciousness ka, makakatulong din siya sa iyo talaga sa totoo lang kasi nga biruin mo, yun yung signal kasi pag may naramdaman yung katawan mo, ibig sabihin hindi maganda yung mangyayari kasi nga naramdaman ng katawan mo so paniwalaan mo rin yun na doon ka na magkakakontrol, di ba? Kung itutuloy mo pa or hindi. Yan yung kagandahan pagka in-integrate mo yung shadow mo. Kasi yung old version mo tsaka yung new version mo, siya yung mag-o-observe sa mga nangyayari sa paligid mo, tapos siya yung magsisave sa'yo. Kaya nga walang aksidente. Lahat para sa ikakabuti mo Kasi yung ibang mga kuwari mahihirap sila or hindi sila mayaman, average lang, para rin din talaga sa kakabuti nila yun kasi nga kung yumaman sila ng todo tapos hindi sila ready, ibig sabihin yung sarili talaga nila kaloob-looban, mababaon sila sa utang, di ba? Tsaka hindi rin makakabuti sa kanila. Kaya nga ito na lang yung perspective talaga na mag-focus sa sarili, mahalin mo na ang sarili mo, tapos yung mga hindi mo kayang makontrol, i-let go mo na, di ba? As gawin mo na lang talaga yung mga gusto mong gawin na makakabuti sa'yo. Tsaka paniwalaan mo yung gut instinct mo. Dahil yun yung so yun na yung formula na sinabi ko lahat-lahat para yan yung ma-attract nyo yung mga gusto nyo ma-attract. Tsaka yung manifestation gagana. So, paano? Yun lang. Sana may natutunan kayo. Na-compress ko sa 32 minutes. Malupit din, di ba? Sige, peace.